Hi there! Welcome to my mini vlog! Day 2 ng Baguio trip namin. So, medyo tanghali na kaming gumising. Ayan, lumabas na si Haring Araw. Kahit inaantok pa kami, hindi kami pwedeng magbabad sa kama. Kaya naligo na kami at diretso breakfast na din. So, ito yung pa-breakfast ng hotel na tinutuluyan namin. So, itong mga to, yan, naka-buffet style yan. Yan, yung mga bread, yung coffee, tapos yung juice, tapos yan, yung mga cereals, then may fruits din. Tapos yung pinaka-main dish nila, per plate na yon. So, ito humanap na kami ng aming pupwestuhan. So, sabi ko kay Dada, timplahan niya muna ako ng kape kasi kailangan ko ma-energize for this day kasi alam ko mahaba-haba itong araw na to. So, ayan na, and then eto na yung puwesto namin tapos nag-toast lang kami ng bread, tapos eto na yung aming order. So, eto yung sa anak ko, yung ham and egg na yan with toasted bread. Tapos eto naman yung kay Dada, yung tapa, and then longganisa sa'kin. So, apat dapat kami, and then eto yung sa pang-apat na kasama namin kaso hindi pa siya nadating. So, ayan na, magsisimula na kaming kumain. Ayan, kailangan talaga naming mag-recharge para sa araw na 'to kasi maghapon nga kaming gagala. So, pagkatapos nga naming kumain ay nagsisimula na ang aming itinerary. So, ayan, naglakad na kami. Ang una nga pala naming pupuntahan ay yung Mount Camisong. Dito na kami dumaan sa may Burnham Park papunta sa Session Road. So, pagdating namin dito, ang dami pala nagzuzumba. Dito pala yung paradahan papuntang Mount Camisong. So, pag sumakay ka dito sa jeep na 'to, bababa ka sa may Pacdal Circle malapit sa Rizal Elementary School, and then maglalakad ka papunta sa waiting shed. Pagdating namin doon, ayan, pang number 6, 7, 8 kami ng second batch. So, sabi namin, since hindi pa nakakalis yung first batch, mag-iikot-ikot muna kami kasi nga baka 1 to 2 hours pa yung hihintayin namin. So, sabi nga nila, pwede naman daw kami mag-taxi from there para makaalis na kami. So, sabi namin hindi naman kami nagmamadali. So, sabi namin iikot-ikot muna kami kung saan kami puwede munang pumasyal. So, ayan, pumunta muna kami dito sa May Wright Park. So ayan na, nagpahinga muna kami kasi medyo mataas-taas din yung hagdan na inakyat namin. And then ayan, nakita namin 'tong maliit na kubong ito, ang cute. Tapos nakita naman ni Dada yung mga tindahan ng mga souvenirs. So, bumili muna siya doon, and then ayan na, nagpicturan muna kami dito. Ang hirap talaga magpa-picture 'pag weekend, ang dami talagang tao. Oh, ayan, oh, tingnan mo. Tapos dun sa dulo niyan yung The Mansion. So, hindi na kami tumuloy kasi nga sabi namin baka dumating na yung susunod na shuttle. So, eto na, pabalik na kami dun sa waiting shed. Ayan, may taxi ng umalis. Malamang may late na dumating dito. Tapos nakita niya siguro, medyo matagal pa siya maghihintay for the next batch. Kaya nag-taxi na lang sila. Si Dada kasi gusto niya talaga magdala ng sasakyan. Sabi ko, wag na. Kasi nga, may iba pa kaming pupuntahan. Baka mahirapan siya sa parking. So, sabi ko, mag-commit na lang kami. So, ayan na, nakasakay na kami doon sa kanilang shuttle at papunta sa Mount Camisong. So, eto na, nakababa na kami nung time na to. So, sabi ko kay Dada, umuna na siya kasi para makapila na siya sa pagbili ng ticket. Dahil nga isang bus kami, so siyempre sabay-sabay kaming bibili ng ticket. Puwera pa yung nag-taxi at saka yung mga nagdala ng mga private cars. So, yung entrance fee pala dito is 500 para sa mga adult, and then 400 para sa students, then 350 para sa mga senior citizen and PWDs, tapos yung 6 years old and below is free na sila dito. So ayan, nakapasok na kami, and then may QR code silang ibibigay sa'yo para makapasok ka dito. At pagpasok mo nga, ito yung una mong mapupuntahan, yung kanilang tinatawag na Alapaap. So, ayan. So, alam namin mahaba ang pila dito kaya sinimulan na namin pumila. Ayan, nakapag-picture naman kami. And then, pagkatapos niyan, syempre, umalis na kami para ma-explore naman namin yung mga other views. Sabi ni Dada kung gusto daw namin kumain dito. Sabi namin, busog pa talaga kami. So, umakyat na uli kami dito kasi nga, nasi-CR na rin naman ako. So, sabi ko kay Dada, mag-CR muna tayo. Nasaan ba yung CR dito? So, malapit lang naman din dito yung CR nila. So, ayan. Malinis yung CR nila, tsaka modern na rin yung style. Tapos ito yung kanilang lababo. Tingnan niyo, ang ganda. Tapos ito yung view mo. So ayan na nga, pagkatapos namin mag-CR, ayan, diretso na kami sa aming susunod na pupuntahan. So ayan, pababa naman kami dito. So habang naglalakad nga kami, nakita naman ni Dada 'tong gift shop nila. So ayan, sabi niya pumasok daw kami. So ayan, papasok na kami para makita namin kung anong meron dito. Iba-iba yung mga tinitinda nila. So, dito ayan may mga plants sila dito, tapos ayan mga shirts, and then may mga payong din.
Siyempre 'pag inabot ka ng ulan diyan at wala kang dala, so puwede ka ng bumili diyan ng payong and then ito ang ganda nito, oh. And then 'pag tumingin ka sa taas, ito naman yung makikita mo, ayan. Hindi na nga kami masyadong nagtagal dito sa loob, sabi namin lalabas na kami. Paglabas namin eto yung nakita namin, ang ganda nung upuan nila, yung mga trunks ng trees. So ayan, tapos niyan, siyempre nakapagpahinga kami ng a little bit kasi umupo nga muna kami doon. So magsisimula na uli kaming lumakad. At dahil nga pababa na naman 'tong pinupuntahan namin, nagwo-worry si dada sa akin kasi nga sabi niya, "Kakayanin ko pa ba umakyat pataas kasi nga ang daming pababa nito." Sabi ko, "Okey lang 'yun basta magpapahinga lang habang umaakyat." So ayan, sa pinakababa kasi nito makikita mo yung kanilang ayan, oh, giant chessboard nila. So ayan, ang hirap talaga magpa-picture ng masosolo mo siya kapag weekend. Siyempre nakakuha kami ng solo picture basta magbibigayan lang kayo para makasolo din sila. So eto na yung kalbaryo ko, 'yan yung paakyat na 'yan, pabalik. So, buti na lang sa dulo nito may makikita kang hydration stations. Yung tuyong-tuyo na yung lalamunan mo kasi nga ang taas ng mga iniakyat mo. Buti na lang talaga naisip nila yung hydration station na yan, laking tulong talaga niyan. And then ayan, pumasok na pala kami dito sa Kahilong. So, tiningnan lang namin kung anong meron dito. And then si dada nakita niya may stamp pad dito pero walang papel. Mukhang may mga stations kang pupuntahan para mabuo mo yung mga stamps na yun. So, may napanood akong video kaso galing na kami dito nung napanood ko na nasa may bandang entrance pala yung papel kung saan ka mag-i-stamp. So, hindi namin nagawa yung sa stamps kasi nga late information ako. So, ayan. Tapos, ng mga time na to, nag-message na yung isa naming kasama na nakarating na siya sa Baguio. So, babalik na nga kami para tagpuin namin siya kasi magla-lunch na rin lang naman. So, eto na, naghihintay na kami ng shuttle pabalik. Ayan, nakasakay na kami at ida-drop nila kami kung saan kami pinick up kanina. Medyo late na nga yung magiging lunch namin kasi nga around 45 minutes yung biyahe namin from Mount Camisong pababa. So, ayan, ipa-part 2 ko na lang yung susunod naming gagawin. Medyo mahaba-haba pa kasi rin yung video na susunod dito kaya magkita tayo sa part 2. Hanggang sa muli. Bye-bye!